Samantala, sa bahagi naman nila Benny. Lance, pagkapasok natin sa loob ng gate, lagyan mo kaagad ng C4 ang poste noong satellite receiver. Lafarge, cover mo siya para hindi siya maasinta ng mga kalaban sa paligid. Sahara at Portia, asintahin niyo ang mga CCTV camera. Narita, cover mo ako. Lalapit ako roon sa sasakyan. Papatagasan ko ng gasolina para may cover tayo kapag biglaang dumami ang mga infected. Ready? Ready, boss. Uwi ka pa ng kanyang mga kasama. Ayos ito. Napuno ng hamog ang paligid. Mukhang sinalino ang may gawa nito. Uwi ka pang muli ni Benny. Pagkalapit sa sasakyan, ay binutasan niya kaagad ang tangke ng gasolina noon. Kaya kaagad kumalat sa semento ang gasolina. Nagsimula namang magtutukan ang mga baril. Pare-pareho silang napayuko. Pero napansin nilang hindi sila ang binabaril. Boss, mukhang sinalino ang binabayo ng mga Dragon Corps. Tara, forward na po tayo bago pa nila tayo mapansin. Wika pa ni Lance. Tumango si Benny at sumenyas ng forward. Nagulat sila nang bigla ang dumami ang mga infected sa unahan. Hindi pa nga sila noon nakikita dahil sa hamog, pero papunta naman sa direksyon nila ang daluyong. Pinipilit nilang mag-cover para hindi sila mapansin, pero may mga nakalapit na rin agad, kaya pinagtataganan nila ang mga infected na nakakalapit. May nakita silang isang sirang bus na nakaparada sa gilid. Sabi ni Benny, "Team, take cover sa bus na yan. Mukhang sunog na yan, kaya niyan i-cover ang amoy natin kung gumagamit mo ng pang-amoy nila ang mga infected na ito." Agad silang nagsipasok sa loob noon. Habang nasa loob ay pinagmamasdan nila ang mga infected. Lance, kapag sinabi kong fire, pasabugin mo na ang C4. Siguradong madadamay naman yan ang gasolina sa sahig. Copy, sir. Sabi naman ni Sahara. Boss, may movement ako nakikita sa gusali na yun. Mukhang naroon na si Rafael. Sige, maghintay muna tayo ng mga 10 minuto para makapwesto sila roon ng maayos. Ang sabi ni Rafael ay magbaback up sila sa atin kapag masyado nang marami ang mga infected dito sa ibaba. Ilang saglit pa ay napuno na ng infected ang bahagi ng unahan ng bus na pinagtataguan nila Benny. Sabi ni Benny, Lance, fire! Agad namang pinindot ni Lance ang detonator ng C4 na ikinabit niya roon. Agad umalingaw-ngaw ang tunog ng pagsabog. Kumalat ang apoy sa simento dahil na rin sa gasolinang naroon. Let's go! Wika ni Benny at agad silang nagsilabas. Marami pa rin naman ang mga infected na naroon, kaso mga nasusunog, kaya hindi sila hinahabol. Iyon namang ilan na paparating ay hindi pa ganoon karami. Sinimulan nilang pagbabarilin isa-isa. Nang sabihin ni Portia, Boss, nasa range na natin ang radio nila Rafael. Pwede mo na silang kausapin. Hello Rafael, do you copy? Oo Benny, nakikita kita. Proceed na kami papunta sa isang gusali. Benny, mag-iingat kayo. May mga danag na nakabang sa inyo. Narito sila sa rooftop na kinaroroonan naming gusali. Si Lino ang mag-aasikaso sa kanila. Pero binabalaan ko lang din kayo dahil baka may makalusot. Lalo at 20 pa ang narito. Mahihirapan kaming i-neutralize ng basta-basta. Copy that Rafael. Thanks for the heads up. Agad nang nakipagbanatan ng putok sina Benny, Narita, Lafarge at Lance. Sina Portia at Sahara naman ay inaasinta ang mga Dragon Corps na nasa mga gilid ng gusali. Ilang saglit pa ay may isa na namang container van ang nagbukas. Sabi ni Micaela na nakasilip sa scoop. Naku Rafael, isang container van na naman ang nagbukas. Punong-puno ng infected at papunta sa direksyon ni na Benny. Sabi naman ni Rafael, maghanap kayo ng mga sasakyan na malapit. Asintahin niyo ang tangke para sumabog. Copy that Rafael.
Sagot ni Micaela. Rosalia, sa kabila ka, dito naman ako. Okay, sige. Ilang saglit pa ay may mga sasakyan na nagsisabog. Sabi naman ni Lino, Rafael, mukhang kailangan na natin bawasan ang mga nasa itaas. Hindi pa naman kumikilos ang mga Dragon Core na nasa kabilang gusali. Kaya unahin na natin ang mga ito. Agad nagpalit ng magazine si Rafael. Ikinabit niya ang magazine na may balang na isawsaw sa blue sodium solution. Kinuha niya ang tali sa bag at ikinabit sa railings sa gilid ng gusali. Kulas, abangan mo ang pagbagsak ko ha. Pasahan mo ako agad ng ipo-ipo para hindi naman kumalat ang utak ko sa ibaba. Oo, Bailino, huwag kang mag-alala. Tingting at Mansyo, kapag nakaakyat ako, pwede nyo nang simulang banatan ang mga infected sa ibaba. Pati na ang lalapit rito na magmumula sa ibang floor. Okay, Kuya Lino. Dali-dali nang umakyat si Lino sa rooftop ng gusali. Pinagbabaril niya agad ng .45 caliber ang mga naroon. Mukhang kampante ang mga iyon na hindi tatablan dahil hindi nga umiilag. Pero nagulat at napatingin sa kanilang katawan kung papaanong tumago sa kanilang balat ang mga bala. Ilan sa mga iyon ay agad tumalon pa ibaba. Naanimoy 2 metro lang ang taas ng kanilang kinapatungan. 6 ang natirang danag doon sa itaas ng rooftop. Naghubad ang mga iyon ng kanilang coat at tinignan ang sugat na nagdurugo ng itim. Ang cute ng dugo nyo ngayon, no? Nagmukhang used oil lang makina. Wika pa ni Lino. Umangil ang mga iyon sabay sugod na kay Lino. Mabilis naman na naglabas ng espadang kyanite si Lino sa magkabilang kamay. Pagkataga ni Lino ay mabilis umilag ang isa. 2 naman ang napunta sa kanyang likuran at sabay sumipa na tumama sa balakang ni Lino, kaya siya napasubsob. Muling tumayo si Lino at nag-fighting stance. Magaling pala kayo sa hand-to-hand combat ha. Sige tara, permitan nyo. 200% ng kyanite sa kamao ko. Bulong pa ni Lino. Sabay lumapit ang 2 danag na nasa harapan niya at sumipa ng 2 roundhouse kick na sunod-sunod. Patuloy naman sa pag-atras si Lino nang may sumipa naman sa magkabilang alak-alakan niya, kaya siya napaluhod. Nakita niyang paparating naman ang 2 sipa sa magkabila niyang pisngi. Kaya itinaas niya ang 2 kamay para masalag iyon pareho at itinula. Gumulong si Lino para makalayo kaunti. 4 ang nakapalibot sa kanya. Noong makita niyang may isang naunang sumugod at tumalon, ay agad siyang nag-sidestep sabay abante at sinalubong ng malakas na suntok ang dibdib noong danag mula sa ilalim. Umangat sa ere ang aswang na iyon at maririnig ang paglalagutukan ng mga nabaling buto sa dibdib. Nayupi pa nga iyon at bahagyang bumaon ang kamao niya sa katawan. Noong makita niyang may papalapit sa kanya mula sa likuran, ay agad siyang naglabas ng isang mahabang espadang kyanite na hindi inaasahan noong 2 danag, kaya nahati sila sa gitna. Nakita muli ni Lino na pinaiikutan siya ng natirang 3, kaya siya na ang naunang sumugod sa mga nasa harapan. Kaliwa kanan na sipa, swipe sa paa at mga back kick ang kanyang pinakawalan, pero mabilis kumilos ang mga danag na iyon. Nahawakan pa noon ang kanyang kamay at pilit siyang idinidiin papaluhod. Sinipa niya ang gilid ng tuhod noon, kaya nabali pagilid. Sa kanya inilabas ang espadang kyanite na diretsong tumama sa bunganga noon habang humahaba pa lang ang espada. Magkasabay na sumugod sa kanya ang 2 natira at tumalon ng mataas. Sabi ni Lino, bakit ba hindi ako gumagamit ng tigalpo? Pwede naman ito, di ba? Pero kyanite ang laman. Ikinumpas niya ang 2 kamay sa 2 aswang at naglabas ng tigalpo. Nakatulala na bumagsak ang 2 danag
noong bumagsak sila sa sahig. Napatingin pa sila sa kanilang katawan dahil nagkaroon ng butas na isang dangkal rin ang lapad. Kaya sila napasubsob at nawala ng buhay. Napansin ni Lino ang biglaang pagliwanag ng kabilang gusali. Pagkalingon niya roon ay nakita niyang nagpasabog pala iyon ng RPG. Kaya napasigaw si Lino. "Bay Kulas! Ang ipo-ipo! May kwitis!" Sigaw ni Lino sabay talon sa gusali paibaba. Sakto naman na naroon si Kulas nakasilip at nag-aabang. Agad kumumpas si Kulas paturo kay Lino na nasa ere. Kaya nagkaroon ng ipo-ipo ang mga paa at dalawang kamay ni Lino. Kaya para siyang naka-push up position habang nasa ere. "Bay Lino, saan kita ilalagay?" "Ilapag mo ako sa ibaba na bahagi nila Benny. Naroon ang maraming danag sa kanila. Sumama ka na rin sa akin doon, Kulas. Kailangan ka rin nila doon." "Okay, sige bay." Narinig naman nilang nagradyo si Benny. "Rafael, kailangan namin ng backup. Masyadong marami ang naritong mga danag. 12 silang nakarating rito. Pinaglalaroan lang kami. Mismatch." "Huwag kayong mag-alala, Benny. Paparating niya si Lino at Kulas dyan." Sabi naman ni Lino. "Rafael, maghagis ka sa gitna ng flash grenade." "Negative, Lino. 2 danag ang kaharap ko rito ngayon." Wika ni Rafael na nasa isang malawak na silid, habang 2 danag naman ang kanyang kinakalaban. Sabi naman ni Rosalia, "Ako na ang gagawa, sige." Pagkalapag ni Lino at Kulas sa ibaba, ay agad silang hinarangan ng 4 na danag. "Kulas, batuhin mo ng kotse at kahit anong bagay sa paligid. Mikaela, asintahin mo ang danag kapag nasa ere na. Siguradong tatalo ng mataas ang mga ito." Agad kumumpas si Kulas, paturo sa mga kotse sa gilid, patungo naman sa mga danag. At tama nga si Lino. Mabilis sila kaysa sa pagbato ni Kulas ng kotse. Kaya tumalon ang mga iyon sabay backflip sa ere. Pero nagulat ang 2 danag dahil pagkalapag ng 2 nilang kasama sa lupa ay bulagta na. Sa noo pala ang tama kaya napuruhan. "Nice shot sa inyong 2. Wika pa ni Lino. Nilapitan niya yung 2 danag sa lupa at kinumpasan saka nagliyab ang mga iyon. "Bay Kulas, pasuyo sa mga lalapit na mga infected. Ako ang aasikaso sa mga danag." Patakbong sumugod si Lino sabay talon ng mataas. "Bay Kulas, ipo-ipo!" Mabilis namang nakakumpas si Kulas. Sinalubong ni Lino ang 2 danag sa ere. At paikis na tinagpas ng pinahaba niyang espadang kyanite. Kaya wala ng ulo ang mga iyon noong bumagsak sa lupa. Nagsalita si Rosalia. "Lino, hito na ang flash grenade." Sabi naman ni Lino. "Lahat kayo, take cover at pumikit." Agad pumikit ang lahat. Si Lino naman ay gumawa ng barrier. Dahil malapit sa kanila ni Kulas, bumagsak ang granada. Siguradong mapipinsala si Kulas, kaya kailangan niya gumawa ng barrier shield. Binulungan ni Lino si Kulas. "Bay Kulas, pagkamulat mo ng mata, itutulak kita sa direksyon kung saan may mga danag. Diretsuhin mo lang ha, tapos saksak agad. Wala silang makikita dahil hindi sila pumikit. Apektado ang mga mata nila ng liwanag." "Copy by Lino." Paghupangan ng pagsabog ay itinulak ni Lino si Kulas. At saktong pagkamulat ni Kulas ay may isang danag ang nangangapa sa harapan niya. Mabilis niya iyong niyakap at pinagsasaksak ng maraming beses ang dibdib. Agad iyong binawian ng buhay. Nakita niyang may isa pang nasa malapit, kaya isinunod niya iyon. Maging sina Benny naman ay kanya-kanyang lapit sa mga danag na nangangapa pa at wala pang makita. Hanggang sa maubos lahat ng danag na naroon. Nagradyo naman si Rafael. "Lino, bumalik na kayo rito. Benny, proceed na kayo sa next destination nyo. May 2 container van na naman ang binuksan. Siguradong punong-puno na naman iyon ng mga infected."
Sabi naman ni Lino. Ayos na kayo, Benny? Oo, medyo nabugbog lang. Pero kaunting pahinga lang ito ay ayos na kami. Oh, sige na. Tumuloy na kayo. Paparating na ang maraming infected. Kulas, magkalat ka uli ng hamog sa paligid para ligtas na makalusot sila, Benny. Kapid at Lino. Sige, tara na Kulas. Balik na tayo. Patakbo nang bumalik sina Lino at Kulas sa gusaling kinaroroonan ng mga kasama nila. Sina Tingting at Mancio naman ang nagbukas ng pintuan sa ibaba. Rosalia at Micaela, sa tingin nyo, abot ng range ng rifle nyo ang satellite receiver? Hindi natin na itumba kanina eh. Oo Lino, mukhang kaya pa naman, susubukan namin. Agad nang pumwesto ang dalawa sa kabilang dulo ng gusali at inasinta ang aparato. Agad naman iyong pumutok noong tamaan ng dalawang magkasunod na bala. Ayos na Lino, sagot ni Micaela. Hingal na hingal silang pareho noong makaakyat. Sabi ni Rafael, saan na tayo nito Lino? Hindi tayo pwede magpakalat-kalat sa baba. Maliban sa mga infected, may mga lumilipad na rin ng mga weaponized drones. Kumikilos na rin ang Dragon Core. Nasaan na Rafael? Yung mga nakapwesto sa kabilang gusali? Yung nagbato sa akin ng matabang kwitis? Ewan ko Lino, bigla silang nagsialis. Baka may ibang utos sa kanila. Kahit tignan mo ngayon sa telescope, wala nang tao roon. Ah, ganun ba? Di sige pala, balik na muna tayo sa tunnel. Mukhang kumakalat na rin ang mga lumilipad nilang asset eh. Oo nga, sige tara na. Muli na nga silang nagsibalikan sa ground floor at tinungo ang electrical room kung saan sila lumabas mula sa tunnel. Narito na naman po kami sa napakabahong tunnel. Uwi ka pa ni Mancio. Sabi naman ni Rosalia. Oh, may dala akong Vicks. Maglagay kayo sa ilong nyo para hindi gaanong maamoy ang mabaho rito. Pinagpasapasahan nila ang Vicks ni Rosalia. Sabi naman ni Mancio, wala ba sa inyo ang nagugutom? Halos magkakasabay naman ang lahat na sumagot. Wala. Ako man kahit nagugutom ay wala rin akong balak kumain. Hindi ko kayang kumain sa ganito kabahong lugar. Uwi ka pa ni Mancio. Sabi naman ni Tingting, Bay Mancio, tigilan mo muna yung pagsasalita mo. Mas marami kang malalanghap na mabahong amoy kakasalita mo eh. Ah, ganun ba yun? Siguro nga, dahil mukhang kinakabagan na ako eh. Wika pa ni Mancio at nanahimik. Nagpatuloy na nga sila sa kanilang paglalakad sa madilim na tunnel. Lumipas ang 3 oras ng kanilang mabagal na paglalakad nang sabihin ni Micaela, Rafael, malapit na tayo sa Research and Development Building. Sa gusaling ito ginawa ang mutagen virus. Tara, pasukin natin. Baka sakaling may makuha tayong clue sa mga problemang ito. Kailangan na rin natin ng ligtas na lugar na mapagpapahingahan. Sabi naman ni Lino, Oo sige, dito na muna tayo. Ganun uli ang gagawin natin. Wala mo nang gagamit ng baril ha. Malalaman ng mga taga-Dragon Core kapag nagpaputok tayo. Mano-mano lang muna, itak ang gagamitin. Umakyat na nga sila sa isang hagdanan. Maswerteng hindi sila nahirapan na mabuksan ang bakal na takip noon. Pagkaakyat lang nila roon ay sinalubong sila agad ng 10 mga infected na naka-uniform ng pang-security guard at maintenance. Sumilip si Rafael sa labas ng pinto. Nako, ang dami. Ha? Mga ilan? Siguro 30 mahigit. Ah, marami nga. Anong gagawin natin, Lino? Ganito, magpapalabas na makapal na hamog si Kulas. Tapos, ikaw naman Rafael, maghagis ka ng kahit anong bagay papunta sa kaliwa. Nasa kanan ang service stairs, di ba? Siguradong susundan ng mga infected ang tunog. Kapag naroon na sila sa kaliwa, saka tayo pupunta sa service stairs. Hindi tayo mapapansin dahil sa hamog. Okay, sige. Kulas, mauna ka. Wika ni Rafael. Si Kulas naman ay kamay lang ang inilabas sa pintuan at agad kumapal ang hamog sa paligid. Saka suminya si Rafael sa lahat na lumabas na.
Kaya isa-isa na silang nagsilabasan at nagtungo sa service stairs. Una nilang ginalugad ay ang second floor. Puro office area ang naroon. Mga nasa 20 infected din ang kanilang nakasagupa. Hindi naman sila nahirapan dahil hindi naman sabay-sabay ang pagsugod. At bago pa makasugod ay natataga na sa ulo ng iba nilang kasama dahil naghiwa-hiwalay naman sila. Samantala, sa bahagi naman nila Ginang Aida at Rose Halandumon, imbis na madaling araw sila gigising, ay inabot ng alas 6 ng umaga bago sila nagising. "Hala Mudra, umaga na," wika pa ni Vencer. Sabi naman ni Ginang Aida, "Hayaan mo na anak, maaga pa rin naman. Malamang madilim pa rin sa mga hallway. Kaya tara na, maghanda na tayo magronda. Unahin na natin ang 4th floor dahil naroon daw ang supply room," sabi ni Dr. Rose. Habang nag-uusap ang mag-ina, ay nagising na rin si Dr. Rose. "Hala, inumaga na tayo ng gising sis." "Oo nga pero ayos lang ito. Tara na, maghanda na tayo." Agad na ngang nagsuot ng backpack ang tatlo. May dala rin silang isang sako na paglalagyan ng iba pang mga supplies na makikita nila. Noong makapaghanda na ng sarili, ay dahan-dahan na silang lumabas ng unit. Wala namang ibang pwedeng daanan kundi ang service stairs dahil walang kuryente, kaya hindi gumagana ang mga elevator. Pagkabukas nila ng pinto ay laking gulat nila nang puro itak at may mga baril pa ang nakatutok sa kanilang mukha. Napataas naman ang kamay ang tatlo. Sabi ni Rafael, "Sino kayo?" Si Ginang Aida naman ang sumagot, "Mga sir, maawa po kayo sa amin. Huwag niyo po kami sasaktan. Matagal na kaming natrap sa lugar na ito. Wala kaming sugat o kalmot ng infected. Papunta lang kami ng 4th floor para maghanap ng makakain." Sabi naman ni Lino, "Ano ba naman kayo? Mga sibilyan ang kaharap natin. Nakatutok ang mga baril at itak nyo. Ibaba nyo nga yan." "Ma'am, ako po si Lino. Nagpunta kami rito ng mga kasama ko dahil meron kami mga taong ililigtas. Bihag sila ng pamunuan ng Vilictican City. Ang pamilya ko. Kaya sila ang hinahanap namin. Kayo po, sino po kayo at anong katungkulan nyo sa syudad na ito?" Sir, ako po si Aida Metcalfe. Ito naman si Vencer, anak ko. Tapos siya naman si Dr. Rose Halandumon. Ang anak ko ay computer analyst and programmer dito. Ito naman si Dr. Rose ay empleyado talaga dito sa gusali na ito at siya ang head ng Research and Development Division. Kasama po siya sa nag-formulate ng serum para sana gawing gamot sa kanser. Kaso ginawa namang virus ng pamunuan ng Vilictican City. Kaya nakagawa sila ng zombies. Ako naman po ay bumibisita lang sa anak ko. Kaso sa mismong araw ng pagdating ko rito ay sumiklab na ang kaguluhan. Kaya hindi na ako nakaalis. Sabi naman ni Rafael, "Di, ikaw nga dok ang kailangan namin. Special task force kami ng gobyerno na pinadala rito. Marami na silang pinadala mga sundalo at kapulisan, pero walang nagtagumpay. Kaya kami na ang huling batch ng rescue team na papasok rito. Kapag hindi pa kami nagtagumpay, ay bubumbahin na lang ng gobyerno ang buong syudad na ito para hindi na makalabas pa rito ang virus. Doktora, anong kailangan mo para ma-reverse ang virus?" Sabi naman ni Dr. Rose, "Unang-una sir, kailangan ko ng pure sample ng mutagen virus. Iyong untainted ha, wala pang ibang halo. Purong virus lang talaga. Pangalawa ay ang facility rito. Nakagawa na rin ako ng serum na magagamit ko para ma-determine kung anong chemical ang idinagdag nila para makalika ng zombies." Sabi naman ni Lino, "Rafael, mukhang kailangan natin makarating ng Citadel. Baka doon tayo makakakuha ng sample na kailangan ni Doktora." Sabi naman ni Rafael, "Paano sila?" Di may iwan uli sila dito. Babalik tayo rito kapag may nakuha tayong sample ng virus." Sumabat naman sa pag-uusap nila si Vencer,
Mga pogi na sir, kung hindi nyo naman po pala kami papatayin, pwede bang samahan nyo na lang kami sa 4th floor? Tutal, sagana naman kayo sa armas. Wala na kaming pagkain eh. At sabi ni doktora na siguradong may mga pagkain sa stock room doon. Sabi naman ni Rafael, sige, tara. Nauna na si Rafael sa pag-akyat sa hagdanan. Kasunod sina Rosalia at Micaela. Kasunod naman ang tatlo na sina Ginang Aida, Vencer at Doktora Rose. Sa hulihan naman sina Tingting, Mancio at Lino. Pagkapasok lang nila sa 4th floor ay agad silang sinalubong ng mahigit sa 10 infected. Si Rafael naman ang agad na sumalubong. Itak ang ginagamit niya na isinasaksak sa bunganga ng infected. Sina Micaela at Rosalia naman ay shotgun na may silencer. Kaya walang kahirap-hirap na napabagsak ang mga infected na naroon. Sabi naman ni Vencer, Mudra, I think I'm in love. Saan doon? Sa dalawang babae na magaling bumaril? Mudra naman eh. Hindi ako tibo. Bading ako diba? Remember? Siyempre doon kay Kuyang Pogi. Manipis lang ang katawan niya, pero maliksi kumilos at matapang. Doon ba sa mabait magsalita? Ayaw mo roon? Ayoko. Pogi nga siya. Kaso, maskulado. Ayoko ng ganong katawan. Baka kapag nagalit ay jombagin ako bigla. Nilingon naman sila ni Rafael at sumenyas na wag maingay. Sabi naman ni Vencer, Yes sir, quiet lang kami. Ang cute niya talaga kahit seryoso ang mukha. Kinurot naman ni Ginang Aida ang anak sa tagiliran. Tumahimik ka nga raw sabi ni sir, di ba? Tapos kinikilig ka pa dyan na tumitili ng mahina. Kapag ikaw ipinakain yan sa infected, matatauhan ka talaga. Mudra naman eh. Nakita nilang pumasok na si Rafael sa isang malaking silid. Nakasunod naman agad sina Rosalia at Micaela. Pagkapasok nila Ginang Aida sa loob, ay nabuhayan sila ng dugo. Napakaraming pagkain, marami ring dilata, ilang sako ng bigas, at mga naka-container na mineral water. Ayun, marami na naman tayo makakain uli. Sabi naman ni Ginang Aida. Aba, parang balak mo pa yata mag-stay ng matagal dito ah. Oo naman Mudra, ayos lang. Basta kasama ko si Pogi. Tumahimik ka nga. Maglagay ka na lang ng mga dilata sa bag mo. Sabi naman ni Ginang Aida kay Rafael. Sir, heto po sa ako. Pakilagyan na lang, ikaw na rin ang magdala. Sabi naman ni Rafael. Sila ang naka-in-charge sa pagkain. Tingting at Mancio, pasuyo ako rito. Kayo nang bahala. Agad na rin kumuha sila Mancio ng mga dilatang pangulam at naglagay sa kanilang mga bag. Matapos makakuha ng sapat, ay bumaba na sila sa 3rd floor. Si Lino naman ay may dalang isang container na tubig, habang si Rafael ay pumasa ng isang sakong bigas na dadalhin sa unit na tinutuluyan ng tatlo. Pagkarating roon ay sinabi ni Vencer, Welcome to our sweet laboratory home. Sabi naman ni Mancio, Ano ito, morgue? Bakit maraming stainless na lamesa? Sabi naman ni Vencer, Laboratory lang po. Grabe ka naman sa morgue. Wala pa namang inilalagay yata na tao rito. Sabi naman ni Doktora Rose, Actually, marami na. At marami nang namatay sa lamesang yan. Biglang nanlaki ang mga mata ni Vencer. Doktora naman eh. Bakit hindi mo sinabi agad? Sabi naman ni Doktora, Bakit? Matutulog ka ba dyan kung sinabi ko sa iyo ang totoo? Hindi. At ngayong alam ko na, never na ako matutulog dyan. Sabi naman ni Tingting. Mga madam, ayos lang po ba kung makikialam na kami sa mini kusina nyo? Kami na magluluto. Sabi naman ni Vencer. Oo, walang problema. Hindi rin ako sure kung makakapagsaing ako, nakakasya sa ating lahat nang hindi mahihilaw. Pang 3 tao lang kasi ang na-practice ko.
Agad na ngang kumilo sina Mancio at Tingting. Nagbukas ng 3 malalaking lata ng corned beef. Nilagyan din ng nakalatang mushroom at green peas. Tapos nagprito ng kalahating tray na itlog dahil marami ring itlog ang nakita nila sa storage room. May sarili namang battery ang room na iyon, kaya naka-on ang aircon at katamtaman sa lamig ang loob, kaya hindi masisira agad ang mga pagkain. Marami rin silang nakitang kape na pantimpla, asukal at creamer, kaya normal na ditimplang kape ang kanilang nainom, hindi 3-in-1 coffee. Matapos makapagluto ay nag-lead muna ng prayers si Ginang Aida bago sila kumain. Isang pagpapasalamat dahil nanatili silang ligtas sa ilang araw na pagkaka-stranded sa lugar na iyon. At nagpapasalamat na rin dahil mukhang maililigtas na sila kapag nagtagumpay ang mga panauhing dumating. Pero siyempre, uunahin muna ang paghahanap ng solusyon sa problema sa virus bago tataka sa lugar na iyon. Matapos magpasalamat sa Poong May Kapal ay masaya na silang nagsalo-salo sa pagkain. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayo muli sa part 280. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.